Welcome to Kapian Tony TV! Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay may dinalang isang coffee maker. Ang sabi ng may-ari ay hindi raw gumagana. So, bago nating buksan ito o kaya alamin kung ano ang sira, ano ang mga dapat nating gawin muna sa pagtitesting ng coffee maker na ito. So ang unang titingnan natin itong cord kaya wirings. Ito, check muna itong wirings kung walang sira sa or busted na bahagi ng wire. Pangalawa, itong itong switch o kaya yung contact niya, titingnan din natin. Pangatlo, yung thermal fuse nandito sa loob. Pang-apat, yung thermostat niya nandito rin sa loob. And then pang-lima, yung heating element, yung tinatawag na kalrad. So 5 po yung check natin kung bakit hindi gumagana itong coffee maker na ito. Sige, tara buksan natin. Siya nga pala mga kaibigan, bago nating buksan itong coffee maker na ito, shout out pala kay Pastor o Engineer Jomar Partido sa TEI, Tarlac Electric. Mga taga TEI, mabuhay kayong lahat. Okay? So una, tanggalin natin itong jar. Tabi muna natin. Tapos ito, mga strainer niya. Mga strainer. Tabi muna natin sila. And then buksan natin itong back cover. Ito mga kaibigan, yung mga screw ng back cover ay ibang klase. Kaya meron tayo namang ganito na may kahawig doon sa screw doon sa back cover. So ang shape niya is triangle. Hindi po siya negative, hindi siya positive. O kaya ito ay isang triangle. So ganito siya mga kaibigan. Ito. Kung nakikita nyo, ayan. Triangle siya. So ito yung gagamitin natin. Okay. Buksan na natin. Ito yung mga parts mga kaibigan ng coffee maker na ito. Kung titingnan nyo, yung mga hindi ay naipakita kanina. So ito na yung thermostat. Ito. Tapos ito yung thermal fuse. Tapos ito yung heating element. Ito yung tinatawag na kalrad. So testing na natin mga kaibigan.
So sabi ko kanina, unahin natin itong cord. Baka may sira itong cord. So gagamit tayo ng ito, multi-tester. Yan. Ilalagay po natin dito sa continuity. So, tapos hanapin natin yung ohms. Magbabuzzer na lang tayo. Ayan. So, check natin. Kung mapapakinggan kayo yung buzzer. Ayan. So, ganun lang mga kaibigan. Una, itong cord. Lagay natin yung probe dito sa cord. Tapos, tingnan natin dito sa pinuntahan niya dito. Ayun, oh. So, ibig sabihin, okay itong cord. Ayan. Umiilaw siya pag nag-buzz ito. Ayan. So, sa kabila naman, isang, ayan. So, okay itong cord natin mga kaibigan. Sumunod yung switch. Itong switch nito. Ayan. So, ilagay natin yung probe natin sa dalawang contact dito. Ayan. Wala. I-switch natin. Ayan. Meron. So, ibig sabihin, okay itong switch natin. Pangatlo, sabi ko yung thermal fuse. Ito. So, ang contact niya is itong wire na ito, itong kulay brown, pumunta dito ito. Pumunta dito. Ayan. Tapos, dito siya nag-end sa isa dulo din ng kalrad ito. So, testing natin. Ayun mga kaibigan, nagbabuzzer siya. Ibig sabihin, okay itong thermal fuse natin. Bago tayo pumunta sa thermostat, i-check natin itong mga wirings ng thermostat. So ito, tsaka dito. Sa isang dulo ng kalrad. Okay siya. So ito naman, isa. Itong white, pumunta dito. Dito. Ayan, okay din siya mga kaibigan. So okay itong mga wire ng thermostat. Titingnan natin kung may reading, may resistance itong thermostat. Meron naman 118.5. So, sana may pakita ko sa inyo. Ayun na, naging ano siya. Ayan mga kaibigan. 116 point, nagbago-bago, 117 na ngayon, bago-bago. So may resistance mga kaibigan. So, siguro okay pa ito. Ang panglima, itong heating element ito. Tingnan natin kung may continuity. So itong dulo-dulo lang ng heating element. Ito. Tsaka ito. Naku.
may tama itong heating element niya mga kaibigan. Hindi siya nagbas. Oh. So iganon mo doon, oh. Pag is mo doon sa dulo-dulo ng heating element, wala. So basket po yung filament ng heating element natin. So yun po yung 5 testing na ginawa natin mga kaibigan. Ang tanong doon, ang tanong dito, ayan, ang tanong dito, bakit naunang bumigay itong heating element? Bakit hindi yung thermal fuse or itong thermostat niya? So ang idea ko lang dito mga kaibigan, nung wala ng tubig itong coffee maker na ito, nung naubusan na ng tubig, nagmalfunction itong thermostat niya. Malfunction mga kaibigan ang thermostat, kaya nung unang bumigay itong Kalrad, itong heating element. So ngayon kung magpapalit tayo ng heating element, which is napakamahal nito, ay isama na rin natin itong thermostat na ito para sigurado. Kaya lang sabi ng karamihan kasi ay pag nagpalit ka ng heating element, kung konting diferensya na lang, bakit hindi ka na lang bibili ng bago? So yun mga kaibigan, so 5 po yung tines natin at natingnan natin dito na yung Kalrad o yung heating element ay sira. Okay, so yun po, nagtatapos yung maikling video natin sa araw na ito. Nawa po may natutunan po kayo, at huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe para sa mga susunod kong mga videos ay na-update po kayo. Bye-bye and God bless.